nang sinindihan ng Deep Sea Exploration Vessel ang ilalim ng dagat sa lalim na 3,000 metro, hindi makapaniwala ang mga siyentista sa kanilang nasasaksihan. Mula sa lubos na kadiliman, biglang lumitaw ang isang napakalaking lawa at ito ay nasa gitna pa ng karagatan. Ang ibabaw ng lawa ay kumikislap na parang salamin, sumasalamin sa liwanag ng sab, at sa paligid nito ay siksikan ang libu-libong nilalang. Ngunit nang tiningnan ng mga siyentista ang loob ng lawa, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad. Mga bangkay ng alimasag ang nakahanay sa sahig ng lawa, nakaputi at nagkalipikado. Ang ilan ay tila nagyelo sa posisyon ng pakikibaka, na parang nabuhay pa ilang sandali lamang. Ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito? Ngayon, tutuklasin natin ang brine pool, ang pinakakakaiba, pinakamaganda at nakamamatay na ekosistema na nakatago sa kalaliman. Ang brine pool ay literal na isang lawa ng sobrang alat na tubig na nabuo sa ilalim ng dagat. Kung ang karaniwang tubig dagat ay may kaasinan na humigit kumulang 3.5%, ang tubig sa mga lawa na ito ay umaabot sa 20% hanggang 30% na kaasinan. Dahil sa napakataas na antas ng asin, ang tubig alat, brine, ay mas mabigat kaysa sa nakapaligid na tubig dagat. Tulad ng hindi pagkakahalo ng langis at tubig, ang maalat at karaniwang tubig dagat ay naghihiwalay na bumubuo ng isang malinaw na hangganan. Ang mga kuha mula sa pagsaliksik ay nagpapakita kung gaano kasurreal ang tanawin. Habang dahan-dahang bumababa ang kamera, makikita mo ang isang walang laman na malalim na kapatagan ng dagat, pagkatapos ay may kakaibang makikita. Parang mirage sa disyerto, makikita mo ang hangganan ng isa pang likido na umaalon sa ilalim ng tubig. Kapag lumapit, lalong luminaw ang hangganan na naghahayag ng isang bagay na mahirap paniwalaan. Sa ilalim ng asul, na kailaliman ay nakakumpol ang isang mas madilim na mundo, ang brine layer, na parang isang underground na lawa. Kapag tinututukan ng ilaw ng sab, ang hangganan ng dalawang likido ay nagniningning na parang mercury, at ang anino ng sab ay malinaw na nakikita sa ibabaw ng lawa sa ibaba. Maraming brine pool ang natuklasan sa Gulpo ng Mexico. May mga maliliit na may diametrong 1 metro lamang, ngunit mayroon ding malalaking lawa na umaabot sa 20 kilometro ang haba. Ang proseso ng paglikha ng mga lawa na ito ay nagsimula milyon-milyong taon na ang nakalipas. Noong panahon ng Jurassic, ang lugar ng Gulpo ng Mexico ngayon ay isang mababaw na dagat na napapalibutan ng lupa. Sa paglipas ng panahon, ang dagat na ito ay nahiwalay sa labas at ang tubig ay nagsimulang sumingaw sa ilalim ng init ng araw. Nawala ang tubig dagat, ngunit ang asin at mineral na natunaw dito ay nanatili, na bumubuo ng malalaking salt layer. Sa pagdaan ng mga siglo, malaking dami ng sedimento ang naipon sa ibabaw ng salt layer na ito. Ang makapal na layer ng sedimento ay nagsilbing pananggalang na pumipigil sa asin na matunaw muli sa tubig. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang muling kumonekta ang Gulpo ng Mexico sa karagatan. Habang tumataas ang bigat ng sedimento at tubig dagat, ang salt layer na hindi na makatiis sa presyon ay nagsimulang magbago at magkaroon ng mga bitak. Ang paggalaw at pagtaas ng salt layer ay lumikha ng mga puwang sa itaas na sedimentary layer at ang tubig dagat ay pumasok sa mga bitak na ito. Ang tubig na umabot sa sinaunang salt deposit ay nagsimulang matunaw ang asin at sa prosesong iyon ay nahaluan din ito ng mga kemikal tulad ng methane gas at hydrogen sulfide na nakulong sa loob. Ang sobrang alat na tubig na ito, dahil mas mabigat kaysa sa nakapaligid na tubig dagat, ay umakyat sa seafloor sa ilalim ng presyon mula sa mga bitak at pagbabago ng salt layer. Ang brine na umakyat sa seafloor ay umagos sa mababang mga lugar, alinsunod sa batas ng gravity, at naipon upang bumuo ng mga lawa. Kapansin-pansin, ang brine na ito ay patuloy pa ring ibinibigay mula sa ilalim ng seafloor. Kapag sinusundan mo ang gilid ng brine pool, masasaksihan mo ang isang kahanga-hangang tanawin. Sa mga punto kung saan umaapaw ang lawa,
nabubuo ang mga brine waterfall. Sa loob ng malinaw na tubig dagat, ang mas makapal, mas malapot na brine ay dahan-dahang umaagos na parang sirup. Ang talon na ito ay ganap na naiiba sa karaniwang mga talon. Sa ilalim ng mababang gravity ng tubig, ang brine ay umaagos ng paikot-ikot na bumubuo ng isang hangganan sa nakapaligid na tubig dagat na parang umaagos na lava. Sa paligid ng talon, ang mga puting limestone layer na nabuo mula sa pagdeposito ng mineral ay nakasalansan na parang hagdanan at makikita ang maliliit na nilalang na gumagapang sa ibabaw nito. Ang aktibidad ng brine at ang pagdedeposito ng mineral ay lumikha ng kakaibang topografiya sa paligid ng brine pool. Ang tanawin ay parang maze ng mga nakataas na burol, mababaw na dalisdis at malalim na lambak. Ang mineral na topografiya na ito ay parang ibabaw ng ibang planeta. Ang mga spire o toreng nakatayo rito at doon ay nabuo mula sa pinagsama-samang calcium sulfate at calcium carbonate at umaabot sa taas na ilang metro. Ang ibabaw ng mga istrukturang ito ay baku-bako at magaspang, nakahawig ng mga anyong lupa na nabuo ng tumigas na lava. Kapag tinututukan ng ilaw ng sub ang kakaibang topografiya na ito, ang malalim na anino ay lumilikha ng isang mas nakakapangilabot at mahiwagang atmosfera. Ang brine pool ay lumilikha ng dalawang magkaibang mundo. Ang loob ng lawa ay isang larangan ng kamatayan, at ang labas na gilid ay isang paraiso na puno ng buhay. Titingnan muna natin ang loob ng lawa. Kapag pumasok ang kamera sa ibabaw ng brine layer, mabilis na lumalabo ang paningin na parang pumapasok sa isang makapal na fog. Dahil napakataas ng densidad ng brine, nagbabago ang refractive index ng liwanag, kaya lahat ay nagiging baluktot. Kapag pumasok tayo ng mas malalim, nagsisimulang makita ang ilalim ng lawa at ang tanawin doon ay nakakakilabot sa katahimikan. Ang sahig ay natatakpan ng kulay abo at maputing sedimento at nakakalat dito ang mga bangkay ng maraming nilalang. Ang mga alimasag ay lalo ng marami, ang ilan ay nagyelo sa posisyon ng pakikibaka at ang ilan naman ay nakahandusay na ang kanilang mga sipit lamang ang nakaturo sa hangin. Ang mga bangkay ng isda ay makikita rin, na perpektong napreserba kahit ang bawat kaliskis ay malinaw. Kapag tiningnan ng malapitan ang mga bangkay na ito, makikita ang mga puting kristal na parang frost na nakabalot sa kanilang ibabaw. Ito ay isang mineral na patong na nabuo mula sa pagdeposito ng barium sulfate, kaya ang mga bangkay ay naging parang mga eskultura na gawa sa plaster. Ang mga bahagi ng sahig ng lawa na nakaumbok na parang maliliit na burol ay pinaniniwala ang mga bangkay ng mas malalaking nilalang na ganap ng nabalutan ng mineral at naging bahagi ng topografiya. Ngunit sa gilid ng lawa ng kamatayan na ito, ang kabaligtaran ang nangyayari. Nabubuo ang pinakamayamang hardin ng buhay sa malalim na dagat. Ang baybayin ng brine pool ay siksikan sa buhay, nakahawig ng isang coral reef sa ibabaw ng lupa. Sa mineral na burol na nabuo sa gilid ng lawa, siksikan ang mga tubeworm. Ang mga tubeworm na ito ay nagtatago sa loob ng kanilang puting calcareous tube, at sa dulo ng tubo, ang kanilang pulang gill plume ay nakabuka na umiikot sa tubig na parang maliliit na dekorasyon na balahibo. Ang tanawin ng libu-libong pulang balahibo na sabay-sabay na umaalon sa agos ay kahanga-hanga. Sa pagitan ng mga kolonya ng tubeworm, ang mga sea lily ay nakaunat ang kanilang mahabang braso upang saluhin ang plankton at ang mga sea anemone ay naghihintay na may nakabuka na tentacles para sa darating na biktima. Ang pinakadramatikong nagpapalamuti sa baybayin ng lawa ay ang malalaking kolonya ng mussel. Ang mga tahong na ito ay kasing laki ng palad ng tao, at ang kanilang mga shell ay may kulay itim hanggang maitim na kayumanggi. Hindi lamang isa o dalawa, kundi libo-libo ang magkakadikit na parang mga itim na graba sa isang mabatong dalampasigan. Ang mga tahong ay sobrang siksik na halos walang puwang sa pagitan nila, at ang mga bagong tahong ay kailangang dumikit sa ibabaw ng mga umiiral na. Ang kapal ng mga layer ng tahong
ay lumalagpas sa 1 metro sa ilang bahagi. Ang mga tahong ay hindi lamang nakatigil, binubuksan nila ng bahagya ang kanilang mga shell, sumisipsip at naglalabas ng tubig na nagfilter ng mga sustansya sa loob. Dahil libo-libo ang sabay-sabay na gumagawa nito, ramdam mo ang mahinang daloy ng tubig sa paligid ng kolonya ng tahong. Ang kolonya ng tahong ay hindi lamang para sa sarili nila. Kung titingnan mong malapitan ang ibabaw ng shell, makikita mo ang maliliit na snail na gumagapang. Ang maliliit na nilalang na ito, na mas maliit pa sa 1 sentimetro, ay kumakain ng bacterial mat na nakadikit sa shell ng tahong. Sa mga makipot na puwang sa pagitan ng mga individual na tahong, nagtatago ang mga hipon. Ang mga hipon na ito, na may transparent na katawan at mahabang antennae, ay mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga tahong, sinasalo ang mga mumo ng pagkain na nahuhulog. Ang mga maliliit na lobster ay gumagawa rin ng kanilang bahay sa ilalim ng mga tahong, ginagamit ang kanilang patag na katawan upang makapasok sa mga puwang ng tahong, iniiwasan ang mata ng mga predator. Ang maliliit na lobster na ito ay humigit kumulang 5 centimeters ang haba, may mapusyaw na kulay kahel na katawan, may manipis na sipit, at ang malalaking mata ay kumikinang na parang kuwintas. Ang mas malalaking predator ay pumupunta rin sa masaganang hardin na ito. Ang octopus ay gumagapang sa ibabaw ng kolonya ng tahong, mahusay na ginagalaw ang 8 nitong mahabang braso. Ang octopus, na nagbabago ng kulay ng katawan nito upang tumugma sa kapaligiran, ay nagiging kayumanggi sa ibabaw ng tahong at nagiging kulay abo sa ibabaw ng mineral na bato. Hawak ng octopus ng mahigpit ang tahong gamit ang mahaba nitong braso at dinudurog ang shell gamit ang malakas na tuka nito o nag-i-inject ng lason sa mga puwang upang paralisahin ang tahong. Ang hagfish ay gumagalaw na parang ahas sa pagitan ng mga kolonya ng tahong at ang paraan ng pagsipsip nito ng laman ng tahong gamit ang walang panga na bibig ay medyo nakakakilabot. Ang malalaking alimasag ay dumarating paminsan-minsan at dinudurog ang mga shell ng tahong gamit ang matigas nitong sipit, kinakain ang laman sa loob. Ngunit ang ekosistema na ito ay laging nakalantad sa panganib ng pagbagsak. Ito ay dahil ang mineral na dike na nakapalibot sa brine pool ay maaaring gumuho. Kapag humina ang dike dahil sa lindol, paggalaw ng seafloor o simpleng pagguho dahil sa paglipas ng panahon, biglang aalpas ang nakalalasong brine. Sa sandaling bumaha ang brine sa kolonya ng tahong, lahat ng buhay na naninirahan doon ay mawawala ng sabay-sabay. Natuklasan ng mga siyentista ang ilang beaches of death kung saan tanging ang mga shell ng tahong lamang ang naiwan. Ang isang lugar na puno ng buhay ay naging libingan sa isang iglap. Mayroong isang kagiliw-giliw na pagkakapareho sa pagitan ng iba't ibang extreme ecosystem na natagpuan sa malalim na dagat. Ang kamatayan at buhay ay magkasamang umiiral ng magkalapit. Sa hydrothermal vent, ang kapaligiran sa paligid ng chimney kung saan bumubuga ang tubig na umaabot sa mahigit 400 degrees Celsius ay impyerno para sa karamihan ng mga nilalang. Ngunit sa tabi nito, siksikan ang malalaking tubworm at hipon. Ipinapakita rin ng brine pool ang eksaktong parehong pattern. Ang loob ng lawa ay larangan ng kamatayan at sa mismong hangganan nito, ang buhay ay sumasabog ng napakabilis. Ang matinding pagkakaiba na ito ay katibayan ng kahangahangang kakayahan ng mga nilalang sa malalim na dagat na umangkop. Ang pagkatuklas sa brine pool ay nagbukas ng isang bagong pananaw sa ocean science. Sinasaliksik ng mga mananaliksik ang mga nilalang na umangkop sa matinding kapaligiran dito, sinusubukang unawain ang limitasyon ng buhay. Ang pag-aaral sa chemosynthetic bacteria ay nagbigay ng mga pahiwatig sa pinagmulan ng buhay sa sinaunang mundo. Bukod pa rito, ang gene at protein structure ng mga nilalang na nabubuhay sa matinding kapaligiran ay may malaking interes sa larangan ng biotechnology. Ang mga enzyme na lumalaban sa mataas na kaasinan o nakalalasong sangkap ay may mataas na halaga para sa industriya. Ang brine pool na nakatago sa kalaliman ng seafloor ay nagpapaalala sa atin muli
kung gaano kahanga-hanga ang daigdig. Ang hardin ng buhay na umuusbong sa gilid ng lawa ng kamatayan, ang kabalintunaan na ang lason ay nagiging enerhiya, at ang katotohanan na ang lahat ng iyon ay tahimik na gumagana sa lubos na kadiliman. Mayroong hindi mabilang na mga mundo na hindi pa natin alam sa planetang ito na ating tinatapakan. Ang brine pool ay isa lamang sa mga ito, ngunit ito ay isang perpektong halimbawa kung gaano katigas ang buhay at kung paano ito nakaligtas sa malikhain at maparaan na paraan.